What's up mga idol, andito tayo sa Skygo para puntahan itong si Monarch Tempest 250. Ito yung pinakabagong motor ni Skygo ngayong 2024. So hindi lang ito malakas pagdating sa power output, matipid din ito pagdating sa gasolina. At higit sa lahat, ito ay maporma. Welcome sa panibagong motorcycle review natin ngayong araw. Alamin natin magkano yung motor na to. Siyempre alamin din natin yung specs at saka features, lalong-lalo na yung engine specification nito mga idol. Kung gaano nga ba kalakas ang motor na to, ikutan natin. Binubuo ng 249cc displacement. Ito ay 4-stroke at 2 valves, naka single cylinder, single overhead cam. Ito ay naka air-cooled system, 6-speed manual gearbox, fuel injected. Well, ang motor na ito mga idol is kayang mag-produce ng power output ng hanggang 20 HP at 8,000 RPM at meron itong max torque ng 19 Nm at 7,000 RPM. Makikita natin yung headlight niya, ayan, pabilog siya. Ginamit na ilaw dyan is naka-LED na. So, dito naman sa niya, sa signal lights, ayan, flexible na hindi basta-bastang mababali kapag nasagi ito. So, ito ay LED din. Tingnan nyo mga idol, ayan, hindi siya basta-bastang nababali. Well, ang kulay nito is naka matte black siya mga idol. Kita natin, ayan, naka matte black siya mula dito sa head hanggang dun sa likurang bahagi. So dito sa suspension niya mga idol, ito naka inverted telescopic fork suspension na siya, tapos ang taba niya mga idol. So napakaganda nitong bouncing niya sa mga lubak-lubak na daan. Pagdating sa braking system niya, ayan, naka disc brake dito, naka single disc dito sa harapan mga idol. So wala pa itong ABS or CBS na features dito pagdating sa braking system niya. Ang gulong niya hindi pa siya tubeless. So kapag nakarayos kasi yung isang motor mga idol, alam na natin yan, hindi siya naka tubeless. Tapos meron siyang brand na, ito Yuanqing. Meron siyang sukat dito sa harapan ng 100/80/17. So napakadali lang hanapin ang gulong na to kasi nga ito ay standard na 17 size. So dito naman sa niya, ito, meron na siyang busina na 2 piraso. Kung nahinaan ka dito, pwede kayong bumili ng horn pang aftermarket na pwede mong ilagay dito yung 2. At ang maganda dito mga idol, dito sa niya, sa muffler niya, ayan, naka stainless siya ito. Galing dito sa exhaust hanggang talaga doon sa dulo niya, ayan, naka stainless. Ayan. So wala na siyang heat guard dito na plastic, diretso siya na stainless. Mainit ito mga idol kapag medyo matagal nang umandar. Mainit itong stainless, so ingat-ingat kayo pag sumampa kayo dito sa motor na to. Naka shifter na siya mga idol, hindi siya yung ordinary. Dito na sa makina niya, makikita natin ito, naka black ang kulay nito hanggang dito sa head. So naka matte black lang siya mga idol. Tapos makikita natin dito yung pangalan ni Monarch. Ayan. Dito naman sa tangke niya, matte black. Dito yung decals niya is konti lang, hindi siya gaanong karamihan na decals, kaya hindi siya nagmumukhang marumi. So makikita lang natin dito yung decals na AFI or fuel injected. Tapos dito yung 250cc niya. So nakalagay yung Tempest niya dito. Well, ang tangke nito mga idol is umaabot siya ng 14 liters tank capacity. Pagkarami na niyan, kung gagamitin mo sa long ride, hindi ka na mabibitin kasi nga napakalaki ng tangke niya. Kaya nitong mag average fuel consumption around 30 km per liter. So napakatipid na yan sa isang 250cc. Depende pa rin yan sa throttle habit ng driver at sa road condition ng inyong lugar. So dito naman sa niya, sa likod niyang bahagi, ito, meron siyang apakan ng angkasan, ito. So natutupi siya, ayan. Pero hindi siya basta-bastang nagbabayabit pagdating mo sa top speed. Sa likod naman yung braking system, naka single disc brake. Yung mga idol, kaya goods na goods yung braking system nito. Ito sa likuran, medyo mataba yung niya, yung gulong niya. So goods ito sa bangkingan. Yuanqing yung yung brand. So yung sukat nito is 180/70/70. So same din, ito ay naka-tube type pa lang ito mga idol, hindi siya tubeless kasi nga ito ay naka-rim. So ayan. So mataba yung niya, gulong niya dito sa likod. So goods na goods yan pang cornering or pang bangkingan. So yung chin niya dito, may cover na plastic ito. Dito may extra siya na fender. Ayan. So pangsalo sa mga sa mga putik para hindi basta-bastang pumasok doon sa loob. So yung suspension niya naman, ayan mga idol, naka monoshock absorber, naka glossy black yung niya, yung spring niya idol. So napaka goods niyan pagdating sa tagtagan or sa lubak-lubak. Ito naka shifter dito, yung gear shifting niya. Tapos yung apakan sa likod naman is naka shifter din. So napaka goods ng nito mga idol, ng gear shifter niya. So meron siyang 6-speed manual gearbox. Tapos dito, ayan, makikita natin dito yung emblem ni Monarch, naka-M. So dito naman yung bukasan ng upuan. So si lang dito, magbubukas yung upuan niya. So, ito naman yung electric start niya mga idol. So pagdating sa starting system, meron lamang siyang electric start, wala siyang kick start. So sa ilalim na bandang bahagi niya, ganito siya mga idol. Meron siyang guard dito para hindi basta-basta mapuputikan yung makina dito. May pansalo siya ng putik or kaya kung buhangin, kung ano-ano pa man dyan. So ganyan siya mga idol sa side. So dito naman sa likod, ganyan siya. Kapag naka back profile, ganyan naman siya. Kikita natin dito yung sabitan ng
plaka. Ito yung extra fender na plastic. So meron na rin siyang reflector dito para makikita yung plate number mo kahit na gabi. So dito naman sa signal light niya sa likod, ayan. So flexible, same din naka LED. Ganun din dito sa ano niya, sa tail light niya, LED rin siya mga idol. Ayan oh. So naka red para kitang-kita kapag gabi. Dito sa upuan niya, ganito siya, may dalawang division. Sa angkas mo ito, tapos dito naman sa driver side. Malambot siya mga idol. So ayan, makapal siya. So goods rin ito pagdating sa medyo mahabang biyahe o kaya sa long ride. Meron din siya ditong grab bar mga idol, baka hindi mo makikita. Sa ibang motor kasi yung grab bar niya dito nakalagay sa bandang likod. Pero itong motor na to, yung grab bar niya is dito banda sa ilalim, ayan. Sa ilalim ng upuan. So dito ka hahawak yung angkas mo. So kabilaan yan, dalawa, isa dito, isa rin dito sa kabila. So ayan, meron siyang grab bar. So yung stitches niya naman, ayan mga idol, kulay red. So napaka ganda tingnan. O colorful siya mga idol yung stitches ng pagkagawa nila. So dito sa tangke niya, ayan, meron siyang ano dito na black. So matte black lang siya mga idol. Tapos ito naman yung ano niya, yung susian or yung tangke niya. So meron itong 14 liters tank capacity. Pagka-goods yan sa long ride. Tapos medyo matipid pa siya. So ang handlebar niya, ganito yung mga switches niya dito. Wala lang siyang ano mga idol. Wala lang siyang placer dito na nakalagay. So dito, high beam, low beam, ayan. So turn signal lights, left and right. Tapos ito yung horn niya. Dito naman sa kabila, makikita natin yung hazard light. Ayan, so hazard para sa emergency na stop. Tapos dito naman, on and off sa headlight, off, on. Tapos ito naman yung electric start. Tapos ang goods niyan, meron siyang in-bar dito. So yung meter panel niya naman, nandito makikita natin banda sa right side. So naka-digital na siya, tapos makikita natin yung mga indicator dito. Ito, turn signal lights indicator niya mga idol. So lahat ng indicator na gusto mo makita, nandito siya. At ang goods niyan mga idol, meron siyang USB charging port. Ayan. Pwede ka mag-charge dito habang nasa biyahe. So dito naman sa susian nyo, ordinary key. Setting position mo dito is naka-attack mode ka. O parang Raider 150 Fi yung setting position mo dito. Ang presyo nito ngayong October 2024, itong si Monarch Tempest 250 ay may 131,000 in cash. May down payment siya na 5,000. Monthly niya is 6,456. Ang rebates nito is 200 pesos. Tapos na natin iukutan yung side-by-side profile ng motor na to. Tama naghahanap mga idol ng classic na motor at ito yung gusto mo. Hindi lang malakas pagdating sa power output sa makina, matipid sa gasolina at higit sa lahat, maporma. Available yan dito sa Skygo, Kalilangan, Bukidnon branch. Hanggang dito lang tayo mga idol. Ride safe at ingat palagi.